po ay pinopost natin sa ating Living with Meditation page para po doon sa mga hindi naka-attend ngayon. Okay? So, ang topic po natin for tonight, sikreto sa buhay para tumatag at mabilis makabangon. Meron ba? So, let me introduce to you our guest teacher ngayon, si Sir Alvin Castillo. Sir, thank you po for coming to discuss this topic for us tonight. Maraming salamat po, Sir. Aribol. Aribol, ay maraming salamat mga Bel. At sa inyong lahat, magandang gabi po sa inyo. At salamat na rin sa pag-attend para makinig. Okay? Anyway, itong topic ngayon, magsasabi lang ako ng dalawang klaseng paano tayo makabangon. And yung pangatlong part is ano ba yung sikreto nakalagay? Actually, hindi mo talaga sikreto eh. Ano yung solution talaga? Okay, so gusto nating makabangon. So, ano ibig sabihin nun? Medyo hindi tayo okay. Alam natin na may mas okay pa. Paano ba tayo makapunta sa yung makabangon tayo sa sitwasyon natin ngayon? So, kung titignan natin, maraming mga success stories, lalo na sa social media, sa YouTube, mga interviews ng mga iba-ibang videos tungkol sa nakabangon na ako. Iba-ibang storya, iba-ibang sitwasyon ng buhay ng tao. For example, sa yung mga businessman dito, ang ibig sabihin ng makabangon is kumita yung business. Okay? Pwedeng kumita na, tapos nalugi. So, paano ba tayo makakabangon? Ano bang gagawin natin? Ano bang sikreto or anong dasal ang kailangan natin? Anong hard work? Anong dedication? Anong discipline para makabangon? So, ganun. Yung iba naman, mga relationship, paano ba ako makakabangon sa huli kong relationship na nag-divorce kami? Paano ako makaka-move on? Yun yung mga tanong natin eh. So, iba-iba tayong ibig sabihin paano tayo makabangon. Iba naman, depressed. Paano ba ako makakaalis sa depression ko? Paano ba tayo magiging okay na ako? Ano bang kailangan gawin? Okay, so yung mga napapanood natin mga success stories, kung titignan natin, sinasabi lang, for example, kanina nga sa businessman, nakabangon ako kasi talagang nagpursige ako. Talagang nag-isip ako, naging creative ako. So, tatanungin ng mga nag-interview, ano bang ma-advise mo? Ang kailangan lang is resilience, hard work, dasal. So, ngayon, ito yung mga sinasabi ng mga so-called successful, yung nakabangon. So, ganun din sa mga relationship. Nakita ko na ang aking mahal. After ilang relationship na nag-fail, sa wakas, binigay na ni Lord yung taong magmamahal sa akin. So, ito yung sinasabi nating success stories. Okay, so ganun din yung mga sa health. Na-diagnose ako stage 4 ng cancer, pero dahil nagtiwala ko, dasal ng mga pamilya ko, nalagpasan ko yung cancer. Ngayon, cancer-free na ako. So, success stories. So, itong mga success stories na to is, the question is, tapos na ba yung istorya? Ibig sabihin, parang movies na and they live happily ever after. So, ngayon, ito yung gusto kong maisip ninyo. Sa sarili ba? Mag-contemplate kayo. Siguro example natin yung una, yung sa businessman. Sige, naging successful, nakabangon tayo as businessman, kumita na ako, malaki na kinikita ko,
maganda na yung buhay ng pamilya ko, mga empleyado ko, masaya rin. So, sa future, kung titignan natin, paano success story ba yung darating yung time na pinag-agawan na ng mga tao yung position mo as president or CEO, or yung mga anak mo nag-aaway na kung sinod na magiging papalit sa'yo. And ang pinaka gusto kong isipin ninyo, paano yung pag matanda, old age na, yung wala ka na bang pinagre-retire ka na ng kumpanya, okay? And mas mag-move pa tayo sa future. Paano kung dumating na yung time of death? Eh, di ba sa time of death, yung sinasabi nating success story na naging billionaire na ako, time of death, mawawala ulit. Kasi alaman naman natin na hindi natin madadala yun eh. Automatic na yun. So, time of death, pwede ba natin sabihin naging unsuccessful na naman ako kasi nawala yung yung sinasabi ko dating nakabangon na ako, kumita na yung kumpanya. So, yung question na success story ba talaga yon? So, ganun din sa relationship din. Lord, thank you. Nakita ko na yung forever ko. Ngayon, kung isipin din talaga natin to, yung tayo lang, magko-contemplate ka, di ba, pag nakita mo na yung pinakamamahal mo, di ba, ang pinaka-worst na ayaw nating isipin is maghiwalay kayo. Eh, di ba, ang future is time of death din. Maghihiwalay kayo. So, darating yung time na binigay ni Lord yung pinakamamahal ko. Pagdating ng time of death, kukunin ulit. So, ibig sabihin, yung success story natin, mawawala na naman. Paulit-ulit pa. Actually, ito yung yung titignan mo isang lifetime ng isang tao, paikot-ikot lang. Success, bagsak, success. Paikot-ikot lang ba? Minsan nasa top ka, minsan nasa baba. Pero, ultimately, ang punot dulo nito, walang successful. Kasi nga, iiwanan mo yung time of death, isipin mo yung feeling na, hindi mo na makikita. Kaya nga, pag may namatayan tayong mahal sa buhay ba, may nakita na ba kayong masaya? Kung pupunta kayo sa mga funerals, grabing lungkot ba, yung lahat ng tao, wala kang makitang mga nagpapatawa ba? Walang nagpa-party. And actually nga, nakalagay pa nga nun, andun na sa kay Lord, nasa heaven na siya. Pero ang lungkot ba natin? Anyway, so, yung iniisip nating mga napapanood nating success stories, ang question is, success story ba talaga yon? Kasi alam natin na may kinuwento sa akin isang teacher ko sa meditation na yung daw buhay natin is parang laro. Pupunta raw tayo sa meron daw parang contest or parang palaro sa grocery. Papasok daw tayo, ganito yung rule. Papasok tayo sa grocery, tapos in 1 hour, lahat ng makukuha mo sa loob ng grocery, pwede mong kunin yon. Sa'yo na yon. Okay? 1 oras lang. So, ang gagawin natin, gagawa tayong strategy, makipag-utahan tayo. Yung iba, tatapakan pa natin ibang tao, lulukuhin pa natin, para lang makuha natin yung lahat ng gusto natin for 1 hour. Tapos, pagdating ng 1 hour, papalabas na tayong lahat, sasabihin nung head, okay, labas na kayo, lahat iiwan nyo rin. So, kung titingnan natin, lahat ng pinaghirapan natin, after 1 hour,
bitawan nyo na yan, labas na kayo. Sasali ba kayo sa ganong klaseng laro? Parang, di ba naglulukuhan lang naman? Kasi, paghihirapan mo, after an hour, iiwanan mo rin. So, ganun din ang buhay na ba natin? Lahat tayo is nag-accumulate ng gusto ko lang naman maging makaraos sa buhay. Ibig sabihin na makaraos, yung magkaroon ng bahay, kotse, mapakain ko yung pamilya ko sa masasarap na restaurant. Okay? Lahat naman tayo, ganun lang naman gusto natin, maging masaya lang ba? Pero, lahat ng sinasabi nating success story, may hangganan lang. After an hour, or yung buhay natin, pwedeng 30 years, 40, 50 years, 60, 70, 80, 90. Okay, labas ka na, iwanan mo lahat yan. So, sorry kailangan ko sabihin talaga sa inyo yung reality ba, na hindi ko, kailangan nating harapin yung future na lahat iiwanan natin. So, yung sinasabi nating success story, may hangganan lang kasi matatapos yung sinasabi nating so-called success story. Ngayon, dito na tayo sa susunod. Ano ba talaga yung makakabangon tayo? Ano ba talaga yung success na pag nakabangon tayo, wala nang hindi na tayo papalpak, hindi na tayo magiging down ulit. Yung talagang walang katapusang success story. Yes, nag-i-exist yun. Pero bago ko sabihin yung sagot dun sa totoong success story is kailangan muna nating, siguro hindi ko alam kung may mga bago dito pero sabihin ko na rin para sa kung may bago man dito na yung kailangan natin malaman sino ba talaga tayo. Okay? Kasi pag hanggat hindi natin nalalaman kung sino talaga tayo, hindi natin malalaman ano ba talaga yung success story, ano ba talaga yung nakabangon na ako, ano ba talaga yung goal of life. Ano ba talaga, kasi kung titignan natin ang makabangon sa atin is yung komportableng buhay. Example, halimbawa si Pacquiao, dati hindi makakain na 3 beses ang araw hanggang sa nag-work hard siya, naging success story siya, naging sobra-sobra na yung pera niya. Pero ngayon, may problema siya ngayon, tumatanda na yung katawan niya. Yun nga, sabi ko nga, dating yung time of death, balik ulit sa dati. Okay? Anyway, so, kailangan natin malaman kung sino ba talaga tayo. Kasi hanggat hindi natin nakikilala yung sarili natin, wala tayong maintindihan. Lagi tayong natatanong, Lord, bakit ganito? Okay? Nagpakabait naman ako, nag-surrender naman ako sa iyo, Jesus Christ. Bakit mo pinabayaang mamatay yung mahal ko? 100 years old pa lang naman yung mahal ko ba't pinatay mo na? Ba't kinuha mo na sa akin? So, kasi hindi natin naintindihan talaga. Ngayon yung tanong na sino ba talaga tayo, kailangan natin maintindihan na sino talaga tayo, na ang nagsabi naman nito, hindi naman ako Ang nagsabi nito is yung mga taong nakakalam ng absolute truth o reality. Ito yung mga saintly person. Pinaka-popular si Jesus Christ. So, kailangan natin i-consider yung kasi hindi ito galing sa isang taong miserable ba. For example, may isang taong miserable. Pag tinanong mo siya, ano yung purpose ng buhay? May isasagot siya So, makikinig ka ba doon? So, mas wise na makinig tayo sa mga taong nakakaalam ng reality. So, sabi ni Jesus Christ, hindi raw tayo itong material body. Tayo raw yung spirit soul na nasa loob ng material body. So, kung makita nyo itong video, ito, katawan ko to. Tapos yung mind, hindi rin ako yung mind, hindi rin kayo yung mind. Tayo is ibang energy tayo. Tayo raw yung spirit soul na nasa loob. Sabi ni Jesus Christ,
pwede tayong nasa body, pwede tayong wala sa body. Okay? So ibig sabihin, hindi tayo yung body, nasa loob tayo. So ngayon, anong connection dun sa buhay natin? Anong connection dun sa makabangon tayo? Dahil pag nalaman mong ikaw pala yung spirit soul na nasa loob ng material body, so magtatanong tayo, so ngayon, paano tayo magiging masaya? Kasi kung ako yung katawan, para maging masaya ako, kailangan masatisfy ko yung body ko. Makain, yung tongue ko makakain ng makatikim ng masarap na pagkain, yung hearing ko makarinig ng magandang music, masatisfy ko yung genitals ko. Kung ako yung katawan, pag ginawa ko itong mga to, yung sinasabi nating happiness materially, dapat, o di ba automatic dapat masaya tayo. Bakit yung mga taong naging successful na, kayong everyday kinakain ko pinakamasasarap na pagkain, pero empty pa rin yung puso ba? Yung mga taong na, very powerful na, may takot pa rin ba sila sa puso? Paano pag tumanda na ako, may kumuha ng power po? So, yung tanong na, sino ba talaga tayo? Ngayon, sinabi na ng mga saintly person na hindi tayo tong material body and yung mind. So, ngayon, the question is, dahil hindi nga natin kilala yung sarili natin, ibig sabihin down tayo. So ngayon, paano tayo makakabangon? Paano natin marirealize kung sino talaga tayo? Yun ang in-offer ng mga saintly person na gagawin natin para makabangon tayo. And yung in-offer nilang yung so-called sikreto para makabangon is kailangan natin gawin yon. Bahala kayo. Kung ayaw nyo, kung ayaw nyo tanggapin yung gift ng in-offer nila Jesus Christ, nasa sa atin yun kasi meron tayong free will. Pero, pag naintindihan natin na tayong spiritual dito sa material body, so, magtatanong tayo, sino ba yung person? Paano ba magiging masaya yung person? So ngayon, hindi tayo made of matter. Spiritual energy tayo. Kaya tayo naghahanap ng happiness, kaya ayaw nating mamatay. Gusto nating maging eternal tayo. Kaya gusto natin malaman yung totoo. Kasi in reality, ako, kayo lahat, spirit souls tayo, ang qualities natin is eternal talaga tayo. Full of knowledge tayo at meron tayong perfect happiness. Kaya tayo natatakot mamatay kasi in reality, hindi naman talaga tayo kahit kailan mamamatay. Yung iniisip nating time of death ng masisira yung body natin, mamamatay or babagsak na lang, hindi po ikaw yung nasira na katawan. Yung katawan natin, pag nasira na to, dadalhin sa sementeryo, hindi ikaw yun. Ikaw, nasa loob ka ng body. Pag nasira na yung body mo, aalis ka lang, mag-exist ka pa rin eternally. So yung question na, ayokong mamatay. Ang reality is, hindi talaga kayo mamamatay. Hindi talaga, kasi nga, hindi tayo made of matter. And yung inahanap natin yung sikreto or yung knowledge or yung solusyon sa problema, in reality, knowledgeable tayo. Alam talaga natin yung reality. Nakalimutan lang natin. So, sasabihin ko mamaya bakit natin nakalimutan. Pangatlo, naghahanap tayo ng perfect happiness. Actually, kaya nga tayo andito nag-uusap-usap dito kasi, may kulang ba? Kasi meron ba sa inyo may perfect happiness na? Kung meron na, ano ginagawa nyo rito? Ba't kayo naghahanap pa ng solusyon? So, naghahanap tayo ng bakit yung puso ko empty ba? Nagtatanong tayo, bakit? Ba't parang may kulang? Okay naman yung buhay ko. Komportable naman. Pero may kulang kasi in reality, meron talaga tayong perfect happiness. Hindi lang natin nararamdaman ngayon. Okay? So, tandaan nyo, tayo lahat,
individual spirit souls tayo. Eternal tayo, full of knowledge, and may perfect happiness. So tandaan nyo ito yung tayo. Andito lang tayo sa loob ng material body, nakukoveran tayo ng material body at mind. So, ang sunod na question is, so, kung ganun pala yung sitwasyon natin, trap tayo dito sa body natin, paano tayo makakaalis or paano tayo makakabangon ba? Paano natin ma-realize na eternal tayo, knowledgeable, tsaka may perfect happiness? Ito yung solusyon na ino-offer ng mga saintly person. Nagpunta yung mga saintly person dito or yung mga malapit sa Diyos na mga spirit souls para sabihin sa atin yung sagot sa topic natin. Paano tayo makakabangon? Nagpunta dito yung mga pure devotee ng Diyos, hindi para magtayo ng religion. Hindi sila nagpunta rito para magtayo ng group. Nagpunta sila rito para sagutin yung topic natin ngayon. Dahil yung karamihan sa atin naghahanap ba, sincerely naghahanap, suko na ako sa buhay. Paano ba ako makakabangon? Yun ang purpose nila, kaya sila nagpunta rito. Para sabihin sa atin kung ano yung gagawin natin. Ngayon, sa mga bago dito is, sasabihin ko lang yung summary lang or bird's eye view lang. Kasi kung gusto niyo talaga ng in-depth or detailed na solusyon is mag-ano na lang kayo, mag-inquire na lang kayo about meditation classes. Okay? So, ngayon, balik tayo sa real solution na ngayon, nalaman nating hindi pala ako tong material body saka yung mind. Hindi pala ako made of matter. Kaya pala sinabi ni Jesus Christ, no amount of material things can satisfy us. Kasi paano tayo masasatisfy materially? Hindi naman tayo made of matter. Ibang energy pala tayo, spiritual energy tayo. So, ano ba yung spiritual? Paano natin babalik sa paano natin ma-realize yung tatlong qualities natin? Meron tayong process. Itong process na to is ito yung sinasabing solution ng mga lahat ng saintly person. Okay? So, hindi po ito process na inimbento ko or galing sa living with meditation. Ito po yung sinabi ng mga, i-quote ko na lagi si Jesus Christ kasi siya yung popular na pure devotee. So, sabi ni Jesus Christ, ang makatulong sa atin, our help is in the name of the Lord. So, yun daw yung makakatulong sa atin para ma-realize nating eternal pala tayo. Tapos marirealize nating na mawawala yung ignorance natin o malalaman natin yung reality. Pangatlo, lalabas na yung pagiging masayahin natin. So, holy names lang daw. And hindi lang naman si Jesus Christ nagsabi nito. Kahit si Prophet Muhammad, kantahin daw natin yung hundreds ng pangalan ng Diyos, ni Allah, every day. So, ganun din sa ibang scriptures. Wala na raw ibang way para makabangon tayo or ma-purify tayo or ma-realize natin yung solusyon. Wala na raw ibang way kundi hearing and chanting ng holy names ng Diyos lang. So, lilinawin ko ulit sa inyo na pag sinabi nating Diyos, isa lang naman yung Diyos eh. Actually, God title yan eh. Na ibig sabihin niya, number 1, pinakamataas. So, wag na tayo magtalo-talo rito na, hindi, ang Diyos si Allah, hindi, ang Diyos si Buddha, hindi, ang Diyos si Jehovah, hindi, si El Shaddai. So, wag na tayong pumunta sa ganung usapan kasi isa lang naman talaga ang Diyos. Marami lang siyang pangalan. Kung gaano kadaming qualities niya, kung gaano kadaming language natin, gaano kadaming pangalan niya. Pero isa lang siya. Kahit ako, isa lang ako. Pero maraming tawag sa akin, iba yung tawag sa akin ng anak ko, ng asawa ko,
ng kaibigan ko, ng nanay ko, pero isa lang ako. So paano natin gagawing, paano 'tong solusyon na 'to, itong holy names ng Diyos, paano natin gagawin? Kasi by doing this process, itong hearing and chanting ng holy names, okay, bago ako tumuloy, sasabihin ko lang yung na yun nga, maraming pangalan Diyos pero isa lang siya. So, depende sa qualities niya. For example, tinawag kasi yung Diyos ng Allah. Ang ibig sabihin Allah, pinakamaawain. So, pag sinabi kong Allah, at yung tukoy kong person is yung pinakamaawain person. Kaya sa tinawag na Allah. So, hindi ko tinutukoy yung religion na Islam o mga Muslim. Ang tinutukoy ko pag sinabi kong Allah, tinutukoy ko yung person na pinakamaawain. Tinawag din siyang Krishna. Ang ibig sabihin ng Krishna, pinakamagandang itsura. Okay? So, hindi ko tinutukoy yung Krishnang kapitbahay ko kasi hindi naman siya all attractive eh. Yes, Krishna yung pangalan niya, pero ang totoong Krishna is yung may pinakamagandang itsura. Yun ang tinutukoy ko. Tinawag ni siyang Jehovah, pinaka-powerful. Okay, so marami siyang pangalan pero isa lang. So ngayon, paano naging solusyon yung holy names? Di ba sabi nga ni Jesus Christ sa prayer niya, Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang mga pangalan mo. So paano natin gagawin yon? Okay? So, by doing this process, sa ayot sa gusto natin, maniwala kayo o hindi, mapupurify yung mind tsaka yung heart natin. So, kung tatanungin nyo, spirit soul tayo, eternal, bakit natatakot tayo sa death? Tsaka kung matalino tayo, knowledgeable tayo, ito nga pinag-usapan natin, hindi nga natin alam mga solusyon eh. Pangatlo, kung may perfect happiness tayo, at parang empty yung puso ko, di ba? Ang reason kaya hindi nag-manifest yung qualities natin kasi contaminated tayo. Ang ibig sabihin ng contamination is meron tayong mga sinful activities or material desires. So, pakinggan nyo yung desire natin is material things. Yun ang nagko-contaminate sa atin. Yun ang nagbibigay sa atin ng, sorry sa salita, suffering. Yung, di ba ang goal ng society is love yourself? Ito yung nagbibigay sa atin ng lungkot, loneliness, at suffering sa buhay. Hindi nag-matter kung taong grasa ka o bilyonaryo ka. Basta ang puso natin is material accumulation and loving ourselves. Sorry, yan ang result. Suffering, emptiness, loneliness. So, kaya ba natin makabangon mag-isa? Hindi. Kaya nga tayo napunta sa sitwasyon na to eh. Kailangan natin ng tulong ng kailangan natin tulong ng Diyos, lalo na yung representative niya, bona fide spiritual master. Kasi sila yung nasa kondisyon na hindi contaminated. So sila yung makakatulong sa atin. So ngayon, balik tayo sa yung nagbibigay sa atin ng hindi magandang result or sitwasyon is material desire. So, ano ang solusyon doon? Hindi solusyon yung pipigilan mo yung sarili mo na mag-desire materially. Hindi solusyon yung hindi na ako magmamahal kasi iiwanan ko rin pala siya eh, di ba? Or hindi na ako magbi-business kasi iiwanan ko rin pala time of death. Hindi yun ang solusyon. Ang solusyon is ang spirit soul, hindi mawawala yung desire niya. Kasi nakatikit yun sa atin eh. Hindi maalis sa isang spirit soul yung magmahal. Tandaan niyo yan
nakadikit sa atin yung pagmamahal. Naghahanap tayo ng perfect person na mamahalin. So, ang solusyon is hindi natin pipigilan yung desire or hindi natin pipigilan yung magmahal ng iba. Ang solusyon is i-redirect mo lang yung desire natin o yung precious na pagmamahal natin. So, ngayon, saan natin i-redirect? Saan natin ibibigay? Okay? So, ito, hindi ko rin inimbento to or sinabi na naginip ako, nalaman ko hindi. Sinabi lang din to ng mga saintly person, lalo na si Jesus Christ. So, minsan, narinig natin ilang beses yung mga sinasabi ba ni Jesus Christ, pero hindi talaga natin pinag-isipang maigi. And yung solusyon na sinasabi ni Jesus Christ, paano natin i-redirect yung desire natin magmahal? Yung desire natin, yung mga desires natin, kasi hindi mo maalis yung desires natin. So sabi ni Jesus Christ, ang unang-una raw gagawin natin, yung precious na pagmamahal natin, i-redirect lang natin doon sa Supreme Father. Tawag ni Jesus Christ sa Diyos is Abba. Ibig sabihin, Supreme Father. Sabi ni Jesus Christ, ito yung unang-unang gagawin natin. Ito yung unang-unang gagawin ninyo is to love the Supreme Father with all your heart. Hindi lang heart, mind, your entire being. Magtitira ba tayo ng 5% sa sarili? Sabi ni Jesus Christ, hindi. Lahat ibigay mo sa Supreme Person. Yun daw ang gagawin natin. So, paano natin gagawin? Paano natin mamahalin? Okay, ilang beses ko na sinabi rito sa mga talk na to na ano ba ibig sabihin ng pagmamahal? So, ulitin ko lang. Ibig sabihin ng pagmamahal is gagawin mo kung ano yung gusto ng mahal mo. Ibig sabihin, yung pagmamahal is may gagawin kang action para matuwa yung mahal mo na walang kapalit. Kaya nga, kanina, babalik tayo sa usapan kanina na ang nagbibigay sa atin ng suffering condition is yung mahalin yung sarili. Kasi ang gusto natin, ako. Yun ang nagbibigay sa atin ng suffering. Hindi yun ang pagmamahal. Ang pagmamahal is ibibigay mo, gagawa ka ng bagay na matutuwa yung mahal mo. So, hindi nag-matter kung ang pagmamahal is pareho lang to. Yung pagmamahal sa magulang, na susundin mo siya kahit walang kapalit. Yung pagmamahal sa girlfriend, gagawin mo kung anong gusto niya, kung saan niya gusto kumain, yun ang gagawin mo na walang kapalit. Ganun din sa kaibigan. Gagawin mo kung ano yung gusto niyang gimmick na walang kapalit. So, yung pagmamahal is hindi mo iniisip yung sarili mo. Ang iniisip mo is paano mo mapiplease yung mahal mo. So ngayon, ang sabi nga, balik tayo sa sinabi ni Jesus Christ na yung pagmamahal natin ibigay daw sa Diyos. So, paano natin gagawin yon? Ano yung gagawin ko na pleasing sa Diyos? Kasi, di ba lagi naman tayo nagdadasal? Pero ang dasal natin, Lord, sana makapasa ako sa exam. Lord, sana gumaling na yung sakit ng likod ko. So, pagmamahal ba yon? Tandaan nyo wala ko sinasabing masama sa ganong klaseng dealing sa Diyos. Pero, aminin ko na, hindi pagmamahal yun Kasi pag sinabi ko, Lord, sana maging okay na tong business ko. Lord, sana manalo si Pacquiao. Ano ibig sabihin nun? Ginagawa ko ba yung gusto niya? Or inuutusan ko yung Diyos na gawin niya yung gusto ko? Lord, sana manalo ko sa loto. Diba? So, hindi pagmamahal yun
Walang masama doon sa relationship na yun, pero hindi yun ang sinasabi ni Jesus Christ. Ang sinasabi ni Jesus Christ, ibigay mo yung puso mo, pag-iisip mo, your entire being, ibigay mo sa Diyos. Lahat. Di ba, kung titingnan natin buhay ni Jesus Christ, kahit ayaw niyang magpapako sa krus pero sabi niya, o sige Lord, kung ito yung gusto mo, bahala ka na. Not by my own will, but your own will. So, ngayon, paano natin mamahalin yung Diyos? Kilala niyo ba yung Diyos? Alam niyo ba kung ano yung gusto ng Diyos? Kasi nga, di ba, ang pagmamahal is gagawin niyo kung ano yung gusto ng Diyos. Kung anong gusto niyang activity, ano bang gusto kong pwedeng iluto sa Kanya, ano bang pwede kong gawin para matuwa yung Diyos. So, paano natin gagawin yun? Yung relationship natin sa Diyos, minsan imagination lang ba? Okay? So, paano maging totoo? Ito yung gagawin nating process. Ito yung process na hearing and chanting the holy names of God. Kasi, yung holy names ng Diyos, sinabi niya sa scripture na siya mismo yon. Mag-appear siya itong time nito sa material world na ako yung, mag-appear ako as a sound vibration ng holy names ko. Sabi niya, wala raw difference siya as a supreme person tsaka yung holy names. So, kung sino yung makakarinig sa atin or magsasabi ng pangalan ng Diyos, malilinis yung mind and heart natin. Ibig sabihin ng malilinis, mawawala yung mga sinful activities natin, material desires, and pag na-purify tayo, marirealize niyo na eternal pala tayo. So pag na-realize niyo yun, hindi na kayo matatakot sa death. Kasi sabi nga ni Jesus Christ, "O death, where is your sting?" Ano ang sakit ng death? Alis ka lang naman sa katawan. Okay? So, saan tayo pupunta? Sa ano lang yun, sa meditation class kasi mahaba yung sagot dyan eh. Tapos pag ginawa natin itong process ng hearing and chanting ng holy names, marirealize nyo, lalabas na yung pagiging matalino nyo. Marami kayong marirealize na ang ganda-ganda ng buhay ba. And pangatlo, kayo lang makakaramdam nito, nabubusog na kayo. Lumalabas na yung natural na pagkakaroon niya, pagiging masayahin ninyo. Okay, so sana itry sa mga gumagawa na ng process nito, magkaroon lang kayo ng patience dahil 100% ito talaga yung sikreto para makabangon tayo. Kailangan natin ma-purify and ma-cultivate natin yung pagmamahal sa Diyos. Tandaan nyo, yung lahat tayo naghahanap ng perfect person to love. Ayun yung sinasabi ni Jesus Christ na si Abba. Ito yung sinasabi ni Prophet Muhammad na si Allah. Marami siyang pangalan, Krishna, Jehovah, Gopala, El Shaddai. Ito yung perfect person na hinahanap natin. Na ang ginagawa na ba natin yung Diyos na super waiter or super na inuutosan ba natin yung Diyos na gawin yung gusto natin? Baliktad yung relationship eh. Pero ito yung tandaan nyo, yung Diyos kasi, nasa Kanya na lahat. Siya yung self-satisfied, wala sang kailangan, hindi niya tayo kailangan. Pero, gustong-gusto niya yung pagmamahal natin. Inang isipin nyo ba, ganun ka-precious yung, minsan naghahanap tayo ng, tawag doon, self-value ba o self-esteem. Yun na lang ang isipin nyo. Yung pagmamahal ba natin, sino yung naghahangad? Yung supreme person. Ganun kasarap yung pagmamahal natin na binibigay lang natin kung kanino kung saan-saan. Kaya nga tayo nasasaktan palagi eh. So yung mga hindi pa nakapag-try ng process na to, mag-inquire lang kayo, mag-aral kayo ng meditation class. Then, try nyo lang. Wala namang mawawala. Libre lang naman eh. And sa mga gumagawa nito, patience lang. And sinasabi ko sa inyo na 100% ang success nito
isang reason lang but hindi nyo ma-attain tong pure love for God is pag hindi nyo ginawa yung process. Okay? So, maganda kasi alam yung wag tayong maging blind follower. Sinabi ni Sir Alvin ganito, yan. Hindi, dapat nagtatanong ba kayo? Bakit ganun? Ano ba kailangan gawin? Kasi tandaan nyo, pag hindi kayo nagtanong, wala kayong doubt, maluloko ba kayo? Madali kayong maloko. Kasi paano pag sinabi kong tatalong kayo, magtatanong kayo lagi ba? Kasi buhay nyo yan eh. Paano kung mali pala to? Nasayang na naman yung buhay nyo. So, ang masasuggest ko lang is gawin nyo tong process nito, mag-inquire kayo, tapos itry nyo tong process na to sincerely. Kasi tandaan nyo, binibigay ng Diyos kung ano yung gusto natin. Kung ayaw natin siyang mahalin, binibigyan tayo ng Diyos ng ignorance para hindi siya makilala. Kasi yun ang gusto natin eh. So, kung gusto natin siyang makilala, binibigyan tayo ng knowledge or ipapamit niya sa atin yung pure devotee niya para maturuan tayo paano tayo ulit mapalapit sa kanya. So, yun ang sikreto, pure love for God. Yun ang kailangan nating i-cultivate. And automatic. Paano yun? Mahal ko yung pamilya ko eh. Huwag kayong mag-alala. Pag na-cultivate yung pure love for God, automatic, wala nang effort, matututunan nyo talaga paano mahalin yung yung pamilya ninyo, ibang tao. Automatic na yun. Hindi na kailangan gumawa ng effort. Basta na-cultivate nyo yung unang commandment ni Jesus Christ, love for God, automatic, mas matutunan yung mahalin yung ibang kung sino man yung mahal yung iba. Okay? So, ayun, yun ang sikreto. Hindi galing sa amin yan, galing sa mga saintly person yan. Pure love for God. And ang only way is hearing and chanting ng holy name. So, meron po kayong tanong or hindi naintindihan? Aribol po. Kung meron pong tanong, pwede pong mag-raise na hand or i-write down yung mga questions or anything na gusto niyo i-share, insights dito sa ating chat box po. May mga tanong sa inyong nahihiya, pwede niyong itanong yung kung sino yung tuturo sa inyo ng meditation. And sa mga hindi pa nag-aaral ng meditation, tas may tanong kayo, mag-inquire kayo kung paano mag-avail ng free meditation class. Yun. Tapos pwede nyo nang itry yung process. Okay? So kung walang tanong, okay. Mukhang wala pong tanong. sige. Itry natin mga 10 minutes yung hearing and chanting ng holy names. So, Sir Aldin? Yes? Sir Aldin? Yes, good evening. Si Julius po ito. Hello, ma'am. Hello po. Hello, Yes, Teacher Neneng. Hello po. Hi. Hello po, sir. Uh, Good evening. Question lang po. Sir Aldin? Yes. Hello? Apo. Saan po nanggaling yung pangalang Krishna? Sino po ang nagbigay sa kanya? Hari Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, Saan po nanggaling po? Saan po nanggaling? Sino Yes. po ang nagbigay sa kanya? Ano po yung pinanggalingan niyan? Okay. Ayan yung i-chat natin ngayon. Anyway, so, tinawag yung Diyos kasi na Krishna. Ang ibig sabihin ng Krishna is pinakamagandang itsura. All attractive. Nakalagay nga sa Bible yan yung sinabi sa Psalms, sinabi ni King Solomon na yung nakita raw niya yung Diyos, wala na siya, satisfied na siya, ganong kagandang itsura ng Diyos. So, yung tanong mo, saan ba galing Hare Krishna? Kasi, kung titignan mo, ang daming mga religious group na nagchat ng Hare Krishna Parang yung Our Father ni Jesus Christ, iba-ibang sekta, nagdadasal ng Our Father, pero lahat sila nagkatalo-talo. Anyway, so, ang ibig sabihin ng Hare Krishna mantra, yung i-chant natin ngayon is,
that is a Sanskrit word. Iba-ibang combinations na pangalan ng Diyos. Pero ang ibig sabihin talaga yan is, sa Tagalog na lang, ita-translate ko sa Tagalog, nagdadasal, kinakausap mo directly yung Diyos na nagbibig ka sa Kanya sana, bigyan tayo ng chance na mahalin siya. Yun ang ibig sabihin. So, yung tanong na saan galing to, ay hindi ko alam kasi Ano po ang pinagmula? Sino po ang una? Sino po ang una? At ano po yung pinagmula ng Yes. salita na Krishna, Hare Krishna, the chanting? Because you said, narinig ko po, no? At saka, sa learnings, na-curious lang po ako. I'm trying to as you said, na hindi tayo pwedeng maging blind followers, no? Yes. Question mark sa sarili ko, right? I Yes. have to know it. Okay. Kasi ano po ako na saan po siya, ano po pinanggalingan? Yung unang mga gumawa ng chanting na yan, saan po siya talaga nanggaling? Okay po. Pinagmula. Okay. May tatanong lang ako. Ano yung laging bukang bibig ng isang taong nagmamahal doon sa mahal niya? Halimbawa, kayo po, Sir Julius, Apo. di ba, ano yung lagi mong sinasabi sa mahal mo? For example, siguro sa asawa o girlfriend, ano yung lagi mong sinasabi? Di ba lagi natin tinatanong, anong gusto mo? Or, saan mo gusto kumain? Anong gusto mong lulutuin ko? Saan mo gusto mamasyal? Di ba laging ganun ang bukang bibig natin? Yung taong in love, parang, anong gusto mo? Yun ang pala, time immemorial, yun ang bukang bibig ng mga pure devotee ng Diyos. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Ang ibig sabihin yan, Krishna, ano bang gusto mong gawin? Anong gusto mong gawin? Anong gusto mong iluto ko sa iyo? Kasi yun ang nagmamahal eh. So yung hindi sa parang salitang inimbento na umpisa ngayon, gagawa tayo ng prayer. Hare Krishna, hindi. Ito yung bukang bibig ng mga tao in love sa Supreme Person. Kinakausap nila yung Supreme Person, yung Diyos na anong gusto mong gawin ko? Kasi yun ang pagmamahal. Di ba, minsan, meron kayong girlfriend, ang tanong sabihin mo, saan mo gusto kumain? Sa Jollibee, pero ang gusto mo McDonald's. Di ba, nagsasacrifice tayo. Yun nga, Jollibee nga kung yun ang gusto mo. So, yun ang ibig sabihin ng Mahamantra. Kinakausap mo yung Diyos, ano ang gusto mo? Yun ang ibig sabihin ng Hare. So, hindi siya galing sa ginawa sa religion or walang tandaan nyo, ang buhay Hello po. Yes. Ang tanong po kasi niya kung saan daw po galing. Kung saan nagsimula. Yung sa akin naman po kasi, Yes. may nakausap po kasi ako na isang Indian, isang Indian po ba, taga West Bengali. Yes. O di sa mga ano po sila, mga Hindu di po ba? Opo. So when I mentioned na nagcha-chant ako ng Hare Krishna, ang sagot sa, isa po 'yan sa sa India, sa West Bengali originated yung part nila yan sa Hinduism, yung chanting nila na Hare Krishna. Kasi nung na-mention ko, ay ginagawa namin yan dito sa India as Hinduism sila eh. Tapos sabi niya sa Gaudiya Vashiman. Tapos sabi ko actually kasi nagcha-chant po kasi ako. Yun po yung Hare Krishna, ganun. Hare-hare. Tapos sabi niya, yes. Tapos sabi ko, saan po ba talaga nag-start yung pag-chant? Yun nga, yung chanting nila is devotional practices sa Bhaktivendana Swami sa West Bengali, Yes. India. So meron silang tinatawag na Prabhupada. Yes. So parang yun po yung devotion ng mga West Bengali sa India eh. Tapos yung meron silang Krishna temple doon sa Delhi, India. So kaya po para akong sabi ko parang
dito po ba talaga nag-start yung Okay. sinasabi dito sa amin yung chanting ng Hare Krishna? Okay. Tapos sabi niya, yes! Okay. Okay. Mayroon lang ako sa inyong isipin niyo lang maigi to. Yung ganun tayo sa prayer muna ni Jesus Christ sa Our Father. Yung nagpunta si Jesus Christ dito, ang goal ba niya is magtayo ng group or religion? Kaya nagpunta si Jesus Christ kasi rito para sa mga taong naghahanap ng solusyon ng buhay ba? Paano ba ako maging masaya? So sabi ni Jesus Christ, kaya nagpunta rito para sa mga taong yon, hindi sa para magtayo ng religion. Ganon din si Prophet Muhammad. Nagpunta si Prophet Muhammad dito, hindi para magtayo ng religion, ng group. Yung Prophet Muhammad is yung solusyon. Kung gusto nyo lang magkaroon ng perfect happiness at totoong pagmamahal. So, yung nagpunta sila Jesus Christ dito, hindi ito para sa mga taong hindi interesado sa Diyos. Interesadong hanapin yung absolute truth. Di ba sabi nga ni Jesus Christ, di ba ganyan din yung tanong ni Jesus Christ ano ba yung sinasabi mong yung tuturo mo, tinanong si Jesus Christ, sabi ni Jesus Christ, yung mga gustong sundin yung will ng Supreme Father, malalaman nila na Friends na lang. pero yung mga taong hindi interesado na mahalin ang Diyos, hindi nyo ako makikilala. Kaya nga, yung panahon ni Jesus Christ, karamihan hindi sa kilala Pinatay nga ng karamihan si Jesus Christ So, sinabi kong patayin. But the issue Anyway, so, yung balik tayo sa Hare Krishna, bago i-found yung religion na married, single. Hindu, or actually marami nang ang sekta rin yung Hindu Bago itayo yung religion na yan, ay memorial noon pa, eternally, yun ang pag-ibig ng mga pure devotee ng Diyos. Yeah. Ano ba ang gusto mong gawin ko? Yun ang ibig sabihin ng Hare Krishna mantra. So, ganun din Our Father in Heaven, hallowed be thy name. Sambahin natin yung pangalan ng Diyos, sabi ni Jesus Christ. So, hindi yung sambahin yung pangalan ng Diyos, yung nagpunta si Jesus Christ dito, eternal yung kayo, di ba pag na-inlove kayo sa isang tao, pag narinig niyo yung pangalan niya, di ba kinikilig kayo? So, what does it mean by Hare Krishna? So, yung Our Father, hindi yung Hare Krishna or Our Father o yung iba-ibang mahal, hindi sa tinayo yung religion ng mga saintly person. So, sa Hare Krishna mantra, pag ang nagturo sa inyo ng prayer, halimbawa yung Hare Krishna, is manluloko, walang yun. Hindi mapupunta yung mind and heart nyo, tandaan nyo yan. Kailangan ma-receive nyo yun, yung holy doon sa pure devotee ng Diyos. So, sa inyo, kailangan nyo hanapin yung pure devotee, yung bona fide spiritual master. Yun ang challenge sa inyo. So, ibang topic yan. Pero para lang may idea kayo, paano malaman, makikilala yung bona fide spiritual master na andito ngayon sa planet na to, na pwede kayong mag-inquire, magtanong, madali lang. Pag sincere, kung gusto nyo talaga makilala yung Diyos, makikilala nyo. And maganda, magdasal kayo ng taimtimba sa Diyos. Sino ba yung pure devotee na pwede kong gawing spiritual master o papakinggan? So, this process is individual practice, hindi to group thing. Hindi kayo magpapamember sa Living with Meditation, tapos I am saved or wala na yung depression ko. Hindi ganun yun. Living with Meditation is just page lang yan sa FB. Kaya ginawa namin yung Living Meditation para ma-offer namin sa inyo yung solusyon na kung gusto nyo
makabangon, mawala yung depression nyo, gusto nyo maramdaman yung happiness, yung totoong pagmamahal, ito yung sinabi ng mga spiritual master or ng mga saintly person. First, love God. Love God. And the only way to love God is, ang unang ang process para matutunan yung mahalin ng Diyos is hearing and chanting the holy names of God. So yung i-chat natin ngayon para ma-experience nyo yung Hare Krishna mantra, ang ibig sabihin niyan is, Lord, kinakausap mo directly, di ba sa Catholic, yung rosary, nagdadasal kay Mama Mary, dito sa Hare Krishna, directly kinakausap niyo yung supreme person, yung tinatawag na Krishna, kaya sa tinawag na Krishna kasi sa yung pinaka magandang itsure. So, kinakausap niyo siya directly. Ano bang pwede kong gawin para matuwa ka? Ano yung gusto mo? Sana give me a chance na mahalin ka. Yun ang ibig sabihin nun, na walang kapalit. Yun ang ibig sabihin ng Hare Krishna. So, pwede ako magtayo ng religion na sabihin ko sa inyo na ako nag-imbento ng Hare Krishna, pero niloloko ko lang kayo kasi hindi naman talaga ganun yun eh. So, no offense sa mga religious na group. Kung bona fide yung spiritual master nyo, then makikilala nyo yung Diyos. Pero kung hindi bona fide ang spiritual master nyo, walang chance na may experience nyo yung pinakamasarap sa lahat. Ang pinakamasarap na sa lahat na hinahanap talaga natin is yung ma-in-love tayo sa pinaka-lovable na person. And itong process na to, hearing and chanting ng holy names, ito lang do yung way sa panahon ngayon. Pwede tayong gumawa ng sarili nating, pwede ako hindi, tingin ko, pag tumulong ako sa mahihirap, matututunan ko mahalin ng Diyos. Pwede akong gumawa ng sarili ko. Pero, sure ba yun? Invento ko lang yun, speculation ko lang yun eh. Kayo, pwede rin kayo gumawa ng sarili nyong process. Pero ako, mas may tiwala ako sa sinabi na Jesus Christ eh. Our help is in the holy names of God. So, sa akin, mas may tiwala ako kay Jesus Christ kaysa sa sarili ko. Kasi buong buhay ko, tingin ko ito yung gagawin ko, tingin ko ito yung tama, tingin ko ito yung mali ang religion na, tama tong religion na to. Lahat ng ginawa ko palpak. So, mas safe na makinig tayo ba sa authority. So, nasa sa inyo kung, wala namang mawawala eh. Libre lang naman. Kung mag-aral, nasa sa inyo na lang talaga. And this is a process. Hindi ito magic pill na pag inom mo ng pill, magaling ka na. Walang ganon. Kung may ganon, meron kayo, bigyan nyo ako. Di solve ang problema. Pero kung wala naman, ito yung process. Hearing and saying the holy names of God. And ang effect nito is, mapupurify kayo, heart and mind yung malilinis. And pinakamasarap dito, unti-unti yung makikilala yung Supreme Person. Every time na napupurify ka, makikita, tinawag din yung Diyos na Damodar. Kasi isa yung pinaka-noting person, hindi sa boring. Tinawag din siyang, nasa kanyang pinakamagagandang qualities, pinaka-powerful, pinaka-mayaman. Actually nga, siya may-ari ng lahat eh. Pag magbibigay ka sa kanya ng bulaklak, siya rin naman may-ari nun. Pero ang natutuwa siya, yung pagmamahal mo, hindi dahil sa binigay mong bulaklak, dahil sa... Anyway, so, sorry, ang dami ko nang dinaldal. Basta lang, itry nyo itong process to. So, yung tanong ni Julius sa Jenamy, kung gusto niyo pa mas detailed, tanungin niyo na lang sa meditation teacher niyo or mag-inquire kayo about sa meditation classes. Okay? Tandaan niyo hindi to religion na magpapamember kayo, alis kayo sa religion niyo. Hindi niyo kailangan umalis sa religion niyo. Hindi niyo kailangan pamigay yung kayamanan ninyo or tumira sa bundok. Wala kayong babaguhin sa buhay ninyo. Idadagdag nyo lang yung hearing and chanting ng holy names ng Diyos. And
sino man makakaramdam? Hindi naman ako yung makakaramdam pag ginawa nyo to eh. Kayo rin yung makakaramdam. So, ano man yung mararamdaman nyo, nasa sa inyo na yon. Kung ginawa nyo to, may mararamdaman kayo sa puso nyo ba na paggaan ng paggaan? So, nasa sa inyo pa rin. Tandaan nyo, wala tayong power. Hindi, isa lang ang power natin. Yung free will natin, yung freedom natin. Na kahit yung Diyos, wala sang magawa. Kung ayaw natin sa Diyos, walang magagawa ang Diyos. Tandaan nyo yan. Nasa sa atin kung gusto natin mahalin yung Diyos o mahalin natin yung sarili natin. Yun ang power natin. So, yun. Choice nyo yan. Okay, so, medyo napahaba na tayo. Gusto kong itry natin tong meditation na to. So, yung mga hindi pa alam yung buong mantra, sumabay na lang kayo. Ngayon, ang gagawin natin is listening, papakinggan natin yung buong mantra, listen from the heart, and then sabay-sabay natin sasabihin. So, magpo-focus tayo sa sound vibration. Okay? So, wait lang po, sir. Meron pong message dito si Ma'am Luz Viminda Adonis. May I ask po, pag binibigkas ko po ba ang in silence ang Hare Krishna, Hare Rama, is it not considered effective? Kung in silence lang po. So, okay. Actually kasi yung holy names, ayun mismo rin yung Diyos. So, actually nga sabi nga nila, mag-chant tayo ng offensive or with pagmamahal or may effect na maganda pa rin. Kasi nga, yung Diyos kasi siya yung pinaka-pure sa lahat. And lahat ng matouch niya, napupurify. So, kung gusto mo lang silence lang, alam mo yung naiisip mo pa rin yung Diyos, hindi ba matutuwa yung Diyos na iisip mo siya? Kayo nga, malaman yung like kayong iniisip ng mahal niyo, di ba? Tuwang-tuwa kayo. Iisipin mo yung Supreme Person na gustong-gusto yung pagmamahal natin. So, okay lang po siya. Okay? So, yung pangalan ng Diyos, pinaka-powerful sa lahat. Kasi sa ngayon, pinaka-power. Anyway, so, gawin mo lang yan. So, yun. Ngayon, itry natin na first, makikinig tayo sa leader and then sabay-sabay tayong magcha-chant from the heart. Okay, mga 10 minutes. So, sit sa komportabling position or kung nakahiga kayo, hindi naman nagmamatter. Basta komportable lang kayo and mag-meditate kayo sa sound vibration. Okay? So, let's start. So, listen muna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sabay-sabay po tayo lahat. Meditate. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Listen. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
Krishna, Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Bol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Bol. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Bol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare
Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay po. So, maraming salamat sa tiyagang pakikinig dito. Thank you very much po, sir, sa another very interesting and enlightening discussion po sa ating Saturday Community Call. Maraming salamat po, sir. Haribol. At maraming salamat po ang sa mga nag-attend ngayon, si Azir, Benbet, Crystal, Jeremy, Jenamy, Sir Julius, Kaisel, Sir Lorenzo, Luz Biminda, Ma'am Liz, Mariel, Marites, Novi, Romel, Vien, at doon sa mga nakaalis na. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Thank you din po, Teacher Neng. Thank you po. Thank you po, teacher. Thank you po. Thank you po.